Good morning. Welcome to the podcast. Good Paring morning, good Ray. morning. Kamusta Yes, naman it's tayo ngayon? December 23. Naku, isang araw na lang. Papasko na. Ito po, recording namin date ngayon ay December 23. Yan. Kasama ko si Coach Ryan Molina. Wala si Coach Mark. Coach Mark, pagaling Oo, ka. pagaling ako. Medyo na nadali daw siya sa Baguio. Nag-overnight ata sila sa Baguio ng kasama niya. Uso ngayon And ang trangkaso. Oo, uso ngayon trangkaso. So, Coach Mark, kami mo nang bubuhat sa team. No? Pagaling ka Yan. muna dyan. Yan. Pare, kamusta ka naman? Ito, kaka-get over lang sa sa trangkaso din. Trangkaso din. Okay. Pinabalik kami on-site. Medyo Oo. nag-a-adjust yung katawan natin. Okay. Tapos medyo nawala yung mga extra activities natin, yung laro, yung bike. Nako, Kasi pag uwi ko ng bahay, medyo pagod na. para na ako sa biyahe. Diba? Hindi na ako sanay sa biyahe. Pero getting there, bumabalik. Nag-badminton ako ng Monday. Oh, Sabado. nakita ko nga. Oh. Tsaka Sabado. parang nakita tayo isang araw ng Biyernes. Oo. Pare, nice seeing you again in person, pare. Kami po Salamat sa oras mo. ni Ryan, nagkita kami sa UP Town Center dyan sa may Katipunan para, hindi para magkita, pero para ihatid ang aming mga kanya-kanyang anak. Yun. Christmas Christmas party party. kasi. Oh, daming mga Oo. bata, no? Totoo. Oo. Naalala mo ba nung mga high school tayo, pagkatapos ng Christmas party, gigimik na, di ba? Oo, madalas mahabol ng mga akro ng araw sa animal eh. Oo, grabe. Ayan. Oo. Ako naman pare, natapos na yung namin, yung community tournament namin ulit dito. Oh, champion kami. Ayan, wala kaming Yun. talo. Oh, di ba? Galing. Oo, tapos Congratulations. medyo maganda yun. Nilaro ko kahapon. Parang career high ko ata yung 10 points 6 assists. Yun eh. Ano? Hayaan mo na yung mga bata na tumakbo doon tsaka lumaro. Yan, Tama diba? yan. Hanggang na lang tayo, coaching na lang tayo, tsaka pa dilih-dilihin siya. Okay, pre, pabati muna tayo dyan. Baka may gusto kong batiin dahil bukas, araw na ng Pasko. Sige, go ahead. Siyempre, yung mga black team ng Acquire, sila Terence, si Gab, si... Defending champion ba yan, pre? Hindi, actually, yung naglaro kami para pagpawisan lang. Okay. Kami yung bonus round ng bawat team sa Acquire dati. Si Jepoy, siyempre si Terence sa Trinidad na ating masugid na tagapakinig. Yes. Happy listening, guys. Right. Oo. Ako, kakamustahin ko lang pare, yung kabarkada natin dyan sa New Zealand, Sir Jonas Santiago. Yan. Kamusta, sir? Yan. Sir Jonas. Di na namin sasabihin yung moniker mo, pero hello. Yan. Tsaka syempre sa lahat ng mga subscribers natin yan sa YouTube, yan sa Facebook, at sa Spotify. Merry Christmas mo sa inyong lahat. Merry Christmas. Okay. Pare, syempre, dito muna tayo sa ating bagong segment, no? Sidelines, na mga update natin. So, number one update natin bago tayo pumunta sa ating main topic is, eto pare, nakasuot ako ng jersey, syempre. Yun, oo. Yan, nabili ko to sa Fiserv Arena mismo. Kaka-champion lang. Oo, kaka-champion lang. So, yung Milwaukee Bucks, nag-champion siya sa second NBA Emirates Cup. No? Tinalo nila yung cold shooting na Oklahoma City Thunder 97-81. Parang laki pala na nakakuha ng mga player at coaching staff dito. Imagine mo, $500,000 kada isa. Pwede ka na mag-retire niyan eh. Diba? Parang yun yan, nasabi rin ng mga pamangkin ko yan eh. Oo, ang laki ng pera dito. No? Tapos sa Las Vegas pa. Diba? So, anyway, si Giannis Antetokounmpo, nakascore siya ng 25 points at si Damian Lillard nakascore ng 23 points para sa kanilang panalo sa Oklahoma City Thunder. Ito ay nangyari last week, no? So congratulations sa mga kaibigan ko sa Wisconsin, si Brett at si Jolene. Yan, congratulations on your NBA team. Okay, pre, ito, isa na pag-usapan naman natin, I think sa mga previous episodes to eh. John Amores. Ito pare, lumabas na yung balita ng Games and Amusement Board na ni-revoke na yung pro license ni Amores. Kasi ito yung after nung investigation sa incident pare ng pamamaril, di ba? Yung nakalaban niya sa, ano ba to? Ligang labas ba o pick-up game lang? Wala, parang pick-up game lang yan. Pick-up game lang, siguro diba? ng laman, Oo. So, ayun.
nangyari dito, hindi na siya pwede, tama ba? Hindi na siya pwede maglaro sa PBA. Sa Pro League. Oo. Pare, anong comment mo dito? Tama lang ba yun o dapat ba napagbigyan pa to kahit pa paano? Wala na, binigyan ng second chance. And sa akin nga, yung ginawa niya nung college ball, parang that's enough for him na hindi na makapasok ng pro eh. Dahil yung pinakita niyang attitude Ay, yung doon. sa JRU, tama ba? Oo. Okay. Iba yung may problema yung bata. Parang kailangan ng matinding guidance nun. Tapos, ang daming nagulat or nakapansin bakit nakapasok din ng pro. Okay. Dahil sa ginawa niya yun, di ba? Sabi nga ng iba, ang lakas kung sino mang kapit nito, napakalakas ng kapit nito. Nakapasok ko ng PBA. Di ba? Nakapasok pa. So ngayon, ano ba siya? Relegated na lang siya sa ligang labas, MPBL, pwede pa siya? Kasi MPBL is semi-pro eh. Oo, wala na, hindi na siya pwede ng MPBL. Hindi na rin. Siguro na, hindi na parang nabasa ko yata MPBL. Okay. PBL, so, hindi na siya pwede. Mga tamang interbarangay na lang to. Kung may kukuha sa kanya, meron kukuha dyan. Meron pero, na, nasa iligan labas siya ngayon, di ba? Bago nga yung buhok eh. Pero pagka naglaro ko dyan, dapat naka-bulletproof ka na body armor. Di ba? Pero kidding aside, medyo delikado yung tao na yan or yung play-up na yan. Paano kung maulit yung ganong sitwasyon, di ba? Incident, Yes. Oo. Pwede ba yun? Baril-barilin mo lang yung mga kalaro mo. Nako, mahirap yan. Wala naman tayong pinapanigan, pero for the safety ng mga players, for the love of the game, lagi natin sinasabi, for the love of the game, di ba? Hindi natin gustong payagan yung mga ganong klaseng players. Lamig ulo lang, no? Lamig ulo. Tsaka hindi. Ako, honestly, ever since nung bata tayo, naglaro ako para magkaroon ng maraming kaibigan. Yes, camaraderie. Diba? Pagpunta mo sa isang barangay, si Molina yan. Marami kang, hindi yung, si Molina pupunta tara, gulpihin natin. Mahirap yung ganun. Diba? Mag-ipon ka ng kaibigan in the game, hindi yung naghahanap ka ng maraming kaaway. May mga gangsters pa dyan. Oo. Yan. Lalo na ang panahon natin, di ba? Oo. Hindi na tinatapos yung liga. Bigla na sinasapak sa gitna ng court yung Nako. yung player. Para ikaw pa may na-experience ka bang ganyan? Hindi ako, pero yung isang kababata natin, maalala ko si Egbert yun eh. Okay. Diyan sa may bandang Meteor. Bigla, hindi naman player yung sumapak sa kanya. Oo, fan. Basta meron din, Meron. Ano lang din. Bigla siyang sinapak, biglang gumit na dun sa court. Nako. Gulat kaming lahat. Walang nagawa yung nagpapaliga kasi hindi naman player, hindi naman Oo. Siguro out lang of the vicinity siguro, di ba? Dayo kami doon eh. Kumbaga si Almonte sa amin doon, nag-invite John. para Okay. John. Diba? Yan. Hindi naman player, lang, tambay lang doon bigla sumapak. Ang sa atin na experience ko lang yung muntik ng maitiklop yung court eh, no? Game 7. Pare, wag na nating ipangalanan ba? Mahirap na. Okay. Baka listener din natin yan. Tsaka nag-enjoy naman tayo sa series na yun, di ba? Oo naman. Okay, si Jack Candelaria pare, alam mo na kung anong sinasabi namin. Pero hindi ikaw yun. Take note. Okay. Next, pare, sa sidelines natin would be, yung DLSU, di ba, natalo sila last week. Dapat ito yung topic natin, no? Kung natuloy tayo last kasi nagkasakit pa. Pero, itong DLSU, meron na daw silang bawi team, no? Pambawi na team, sabi ni Kevin Kiambao. Kasi Kevin Kiambao is now graduating and moving out of De La Salle University. Pero medyo malakas pa rin papalit sa kanya. Ito yung naka-line up, no? Sila Mason Amos, Jacob Cortez, tsaka si Kian Baklaan. Pare, anong tingin mo dito? Sa tingin mo, malakas-lakas ba to na makakabawi talaga sa UP o formidable pa rin ng UP, pare? Tingin ko dyan, malakas ang Lasal, no? Lalo na madadagdagan sila ng mga bagong players. Okay. Pero iba yung may KQ. I mean, dun sa talaga, no? Superstar. Hindi mo siya kailangang sabihin na kailangan mo nang gawin to. Parang parang automatic na sa kanya na kailangan ko na mag-step up. Wala nang nakakashoot. Kung babalikan mo yung game 2, yun ang nangyari. Oo.
Yun ang Di ba? KQ talaga, di ba? yun ang hahanapin mo doon sa KQ Puso. pagka nawala. Oo. Kaya nung mga time na nasa first game nila, di ba nandun yung pasa lang siya ng pasa, tinitignan niya yung mga kakampi niya kung mag-iinit pa. Pero yung game 2, sinabi niya, hindi, ako na. Oo. Diba? Yung 3 points. Yung crucial diba? yung 3 points sa gitna, di ba? Grabe. Yan ang mamimiss ng Lasal. Although, meron naman mga bagong dumating, pero iba pa rin yung impact ng isang KQ. Correct. And sa tingin ko naman, this time, sa lakas ng Lasal, tas wala na rin si QMB ng UP. UP. Okay. And si Kagulangan. Feeling ko medyo may hirapan din silang mag-adjust para tumapat ulit sa Lasal. Which is ang Lasal kasi ang dami pang natira. Oo. Na nandyan ngayon. Yes. Kaya yung dalawang player ng UP yun yung tamang go-to guys nila na talagang pagka wala sa labas, nandun si QMB sa loob, di ba? Nahihirapan, ano? May hirapan silang tumapat ngayon sa Lasal. Sabi nga ni Coach Mark, di ba? Parang hindi naman nagagamit ng gusto yung import, no? Pandepensa lang. Ikaw ata nagsabi nun, sorry. Oo, talagang wala Parang parang pang pang tawag dito nga yung panggulat lang ba? Panggulat, okay. Oo. Sa Lasal kasi, yung dalawa, di ba? Si Cortez tsaka si Kian Baclaan. Guardia, pare. Si KQ is what? 6'7", di ba? 6'8". Small 6'8 forward, power 6'8. Forward. And then Mason Amos is what? 6'8", 6'9", di ba? Na tumitira sa labas. So, parang combination siya nun nung tatlo di ba? So, titingnan natin. Ito, pare, may chismis ako sa iyo kasi nagsisimbang gabi ako diyan sa may Katipunan, pre. Diyan sa may Katipunan. Oo. Nabalitaan ko dun sa mga tao-tao diyan. Pare, as early as last week, pare nag-start na ng practice. So, akala ng mga coaching staff doon, bakasyon na nila, no? Tapos nagpatawag yung coach nila, training na tayo. So, parang gusto ring bumawi ng mga to. Kasi ang agang preparation yan. Ang agang preparation nito kasi siguro dahil nakikita niya na bata kasi yung mga players niya, di ba? Yung may bahay, batang-bata yon, pare. Tapos yung porter, bata rin yan. So, siguro mas maganda rin siguro na okay yung mas maaga yung preparation nila para sa maturity. And I'm sure sasali ng mga liga, which I also think na magbabalik yung coach na yon kasi 'di ba itong coach na to napabalita na exiting na 'di ba dahil sa pangit na record nila. So, yun tingnan natin kung may ibubuga no at makakabawi itong De La Salle tsaka yung team na yun sa may Katipunan. Oo, yan. Ayun, may kakilala kang coach diyan, 'di ba? May kakilala akong coach diyan, parang tanggal din Natanggal sa Final Four Oo, di umabot. So, magkikita kami niyan sa Christmas Day. Okay. Bukas. Hindi, sa Benchingo pa. 25 na. 25 na. Oo, ayan. Okay, pare. Punta tayo ngayon sa main topics natin. May tatlo tayong main topics ngayon. No? So, uunahin ko na, since kanina napag-usapan natin yung De La Salle Green Archers. Eto, no? So, mag-exit na si Kevin Kiambao and pupunta na siya dito sa Goyang Sono Sky Gunners ng Korean Basketball League. Ngayon, nung in-interview siya, di ba? So, in-announce niya na hindi na ako magpapatuloy sa UAAP, pupunta na ako sa South Korea. I'm going to start pursuing my NBA dream. Medyo doon ako nagulat kasi yung sa Goyang Sono, I think game 1, bago pa mag-game 1, di ba? Napapabalita na to. And ito nga, na-confirm na natin. Pero nung sinabi niya na, I'm going to start chasing my NBA dream. Question mark ko, kaya chinachat ko kayong dalawa ni Coach Mark. Sa tingin mo ba pare, itong Kevin Kiambao, pwede itong mag-NBA sa type of play niya pare? Pwede naman. I mean, lahat naman ng mga magagaling na players natin dito pwede namang magkaroon ng career sa NBA. It's just happen pwedeng mangarap din ng Oo, totoo naman yan. Kailangan natin mangarap. Yes. Kasi doon naman nag-start ang lahat. Tama ka. I mean, kailangan din ng matinding exposure Mm-hmm. I mean, yung bibig-gugulatin niya yung mga tao na ito yung kaya niyang gawin, di ba? Like yung maliit na player from Japan.
'Di ba? Hindi naman siya NBA draft, 'di ba? Yes, oo. Na-discover siya sa Paris, 'di ba, Olympics? Hinandpick siya doon sa Paris na games kasi talaga naman nag-stand out yung pagiging point guard niya. Right. 'Di ba? Kung gano'n ang gagawin niya doon sa Korean Basketball League na sasalihan niya, hindi malayong mangyari 'yan sa kanya. Diba? And pare, yung player na yun, parang 5'8 or 5'7 lang ata, di ba? Kung 5'7 yun, kasi laki ko lang yun. Tapos ganun maglaro, di ba? Ganun maglaro, di ba? Oo. Parang ikaw din naman yun nung araw eh. Nung araw. Nung payat ka, payat pa tayo, di ba? Oo. Sige, tama, no? Pero pare, yung type of play ba niya, sa tingin mo mag-fit well sa NBA? Anong pwedeng malaro nito? With his playing style kasi shooting guard, point guard na lang yan eh. Kasi hindi mo naman na maano. Hindi pwedeng pumoste ito, pare. Hindi. Mga egoy, puposte yung mga egoy, di ba? Pwede siya pumoste, pero tignan natin kung kakayanin ba niya. Right. Di ba? Doon mo matetest yung katawan niya doon, yung strength niya doon. Pero syempre, hindi lang naman kasi kaya mong pumoste is, di ba? Like, sila Shaquille O'Neal, ng mga ganong tipo ng player. Mapaposte ba? Sino ba yung mga dominanting sentro ngayon? Tapos pupostehan mo, di ba? Hindi naman yan yung katulad ng mga dito lang na player na bangga-bangga lang sabay tira. Hindi, syempre iba yung training doon eh. Di ba? Saka iba yung mga ano yun eh, mga tawag dito. Ibang lahi, kumbaga. Oo. Hindi, tsaka lahat nandoon na. Nandoon na, may African, American, European, nandoon na lahat. Kaya nga ito yung number 1 league, di ba? Yan. Ako pare, ito bagay sa akin mga shooting guard. Yan, shooting guard. Okay, pwede, or kung ma-develop niya mismo yung ball handling skills niya, pwede siya mag-point guard kasi laking point guard ito pag nagkataon, di ba? Yan. Okay, ako para tignan ko yung numero, no? So sa UAAP niya, meron siya 16 points per game. Nagkakaroon siya ng 11 rebounds tsaka 6 assists, no? And syempre, itong numero na to pare would speak volumes kasi kaya nga siya naging back-to-back MVP, di ba? And yan, tumatak sa ating lahat. KQ, pag sinabi mong KQ, whether it be UAAP o kahit nasa ng ligang labas, pare matunog na matunog to. No? Pero ito lang napansin ko, no? Kasi nung naglaro siya sa, kung hindi ako nagkakamali sa Dubai, di ba, kinukuha din siya ng, is it UAE na maging naturalized player. Hindi ako sure doon sa country kasi ino-offeran siya na maging naturalized, no? Parang Justin Brownlee natin. Dahil na-impress sila doon sa laro niya. Pero nung tinao siya doon sa Dubai, medyo hindi na siya nakapaglaro ng maganda. And parang ganun yung nag-haunt sa kanya sa Game 3 kasi tinao siya. Sino ba si Torres ba yun? Tsaka si... Torres, May isa pa, nagpapalitan silang 2 o 3 eh. Nung tinao na siya, hindi na siya pare maka-score, no? So, I think he needs to develop himself in terms of moving without the ball, no? Kasi shooter siya, 'di ba? Siguro kuha siya ng tips kay Coach Alan Kaidik kasi parang pareho sila ng ng galaw shooter tapos pwedeng pumoste sa loob. Sana lang na itong yun nga mag-NBA talaga itong si KQ. Sana hindi siya matulad parang kay 3D Ravenna. Kasi parang ewan ko kung nababasa mo yung mga ibang articles, parang hirap na hirap si 3D ngayon sa EuroLeague. Parang hindi nga ata gaanong napapasok, di ba? May isa lang siyang highlight na end one play. And sabi nga niya, hirap siya sa laruan o kaya sa playing time. So sana hindi naman maging ganun yung kay KQ. Yan. Okay. KQ, good luck. Yan sa iyong good luck. South Korean professional basketball career. And sana magtuloy-tuloy. We will be rooting for you yan in your NBA dream. Yan. Okay, pare, second topic na tayo ngayon. Ang bilis para tayo nasa AM radio dito. Ito pare, kakapanood ko lang kagabi, no? Yun nga lang, natalo sila. But Coach Leo Austria back sa San Miguel Beermen as head coach. Okay. So, ang tanong ng mga netizens is, tama lang ba na bumalik si Coach Leo para dito sa San Miguel Beermen? Kasi right now, they are what? 3-3. 3 wins and 3 losses dito sa ongoing PBA conference. Pero kay Coach Leo, since coming back sa PBA, nakapanalo na siya ng 2 at natalo sila kahapon. So 2-1 siya. But I wanted to get your thoughts about
Coach Leo, tama lang ba to pare na ibinalik siya ng San Miguel as head coach? Well, actually, pwede naman eh. I mean, okay naman si Coach Leo na nakapag-champion din naman siya. Na medyo ilang championships din yata yung nakuha ni Coach Leo. 9, di ba? Not bad for a record. Hindi lang bad pare, napakagaling. Diba? Totoo. It's siguro doon sa pinalitan niyang coach, it just happened na yung mga players mo is burned out na rin. Junmar Fajardo is getting old. Diba? Tapos may mga players ka na hindi mo alam kung paano mo gagamitin. Dahil sa dami ng players, sa dami ng rosters mo na magagaling na nasa team mo. Hindi mo na alam kung paano i-jumble yung players mo. Diba? Yep. Nandyan yung Jeron Teg ng time na yan. Nandyan yung Vic Manuel. Diba? Vic Manuel, nandyan yung Vic Manuel. Pinakawalan si Vic Manuel. Anong ginawa ni Vic Manuel? Diba? Nag-40 points yata nakara. 30 pare, right now, points, Vic Manuel, 17 points per game sa Terra Firma. Diba? Inside presence. Kumbaga, kung siguro lang alam nila kung paano i-utilize yung players that time at bigyan ng magagandang playing time yung mga players. Diba? Just, andun yung Terence Romeo, bakit hindi mo binabad ng gusto? Right. Kaya kayo nanalo nung isang panalo na sa championship dahil dun sa ginawa ng Terence Romeo. Oo, diba? Matindi yan. Pagsunod ng mga games na binangko mo, di ba? Sayang lang din, which is I think Coach Leo Austria will be right coach for them to be back in championship. Right. Oo. No, so ito pare, bibigyan lang kita ng konting mga highlights kay Coach Leo, no. So 9-time PBA champion, 4-time PBA Baby Dalupan Coach of the Year lang naman ito. Di ba? 4-time PBA All-Star Game head coach, no. Tapos 3-time PBL champion, nag-champion na to sa ABL nung 2013 at siya na rin ang naging coach of the year, no. Pero itong si Coach pare, 9 championships sa PBA, dito nagsimula, tama ba ako, yung Death 5, no, ng San Miguel, no, kasama pa sila Kabagnot, sila Arvin Santos, and Lassiter, still very formidable itong lineup na to. So I think tama lang din na ibalik si Coach Leo para magkaroon ng sistema. Kasi ito, no, kino-compare nila din yung mga napapakinggan ko, mga vlogs and podcasts. Nung araw daw kasi dalawa lang yung play, no, ng San Miguel. Unang play, bibigay mo kay Junmar, bahala ka na dyan. Okay? Pangalawang play number 2, bibigay mo kay CJ, drive ka, bahala ka na dyan. Pag nakita mo si Junmar, bigay mo to. So yun lang yung play nila. So kagabi, I was very curious, no, pinanood ko yung San Miguel Beer against Eastern Hong Kong. Talo sila doon pare, pero nakita ko naman medyo may sistema, no. They are able to move the ball around. Although bago yung import nila kahapon, taga Trinidad and Tobago, no, si Encinis ba yan kung di ako nagkakamali. But medyo may sistema, no. And at the same time, ito yung record ni Coach Leo, medyo very impressive na kasi nanalo siya sa Terra Firma sa first game back niya, and then nanalo siya sa Blackwater. Natalo lang siya sa Hong Kong Eastern kagabi, and then also na lumaban sila sa Hong Kong mismo, no, dito sa EASL, talo rin sila doon. So medyo malakas din naman talaga tong Eastern Eastern Hong Kong na ball club na to. But ako personally, I'm happy na nakabalik si Coach Leo. Sana mabalik niya sa championship o at least playoff run itong San Miguel. Yan. Okay. Magandang sign yan. Oo. Coach Leo, good luck po at sa rest ng San Miguel. Yan, at abangan po namin ang San Miguel at Ginebra. Sana matalo kayo ng Ginebra. Anyway, okay. Pare, itong next topic natin, alam po, init ka na dito sa topic na to. Okay. Pare, so nag-open na uli yung PSL, no? Pilipinas Super League, no? And this is headed by Commissioner Jerry Dick. Esplana. Pero ngayon, interim si Commissioner Jerry. Coach Jerry Esplana. Oo. So ito yung parang MPBL pero at a smaller scale, di ba? Pero karamihan sa mga MPBL teams nandito din, no? Like Binyan and then the rest. Pero naging matunog itong PSL kasi
ay mga vloggers na na-line up. Okay, so sino to? So dalawa yung medyo matunog na vloggers dito na sumali sa PSL this conference. Una ay si Harms Mr. Longbomb Hui. Yan. At si Jonah Kobe ng Pinas Jacob. Yan. Pare pag-usapan muna natin kasi medyo malapit sa puso natin tong si Mr. Longbomb. Una, para pareho tayo ng body size tsaka ng size, di ba? Okay, pare, Mr. Longbomb, pre. Una, as a player, no, tingnan muna natin. Anong tingin mo dito kay Mr. Longbomb? May ano pa to, may YouTube ba to? May Facebook at website na pinifeature lahat ng mga videos tsaka highlights niya. Pare. Ewan ko dyan, anong meron dyan. Pero, may shooting yung laruan naman mo siguro. na ni Mr. Longbomb, pare. May shooting naman siguro. Pero sinong si Raul lang titira ng ganong kalayo? Di ba? Kung meron kang maayos na coach, kung meron kang matinong coach, papayagan ka man tumira ng ganong kalayo. Okay. Naalala ko nung araw, nung bata tayo, tumira ka lang na may nakarap. So, pagagaligtan ka ng coach natin, di ba? Pare, tatawagin ka na sa bench na iuupo ka na. Oo, di ba? Buong game ka nang iuupo. Yung ganun pa kayang galayong tira. Ang lalayo, pare. Parang 5-point play daw sabi niya Oo. Okay. Eto pare, nakita mo ba tong si Jonah Kobe ng Pinas Jacob? Wala yan. Mga ano lang yan. Mga parang for views na lang din siguro kasi may mga followers yan sa sa YouTube, sa TikTok or what. Siguro for the sake na sige, baka nga sagot niyan yung buong jersey ng team kaya pinasok yung mga yan diyan. Diba? Uso yan yung binyan part siya ng MPBL so medyo maganda yung bakit niyan. Hindi, pero I don't get the point Ang daming magagaling na player dyan for them to be the one na mag-join ng isang ganyang team. Anong reason ng management? Alam ko mainit ka, tungkol dyan. Pero bago tayo pumunta dyan, so tingnan muna natin to kay Mr. Longbomb. So as a player, pare, so sa mga hindi nakakakilala kay Mr. Long, type niya sa Facebook, Mr. Longbomb. Yan. So siya yung ano ba height nito? Kasing height mo, parang kasing height mo no? Built mo din ka, parang ikaw, maputi lang ng konti sa'yo, pare. Tisoy. So siya yung player na mahilig tumira sa half court. Okay? So nakikita ko sa mga highlights, hindi ko pa napapanood yung buong laro nito. No? Sa mga highlights, parang wala siya gaanong depensa. No? Hintay lang niya yung bola. And then, wala talaga. Pag nare-rebound ng mga kakampi niya, binibigay lang kagad sa kanya. No? So, tapos tumitira. So, minsan sablay, minsan pasok. Diba? Lalo na dun sa, anong pangalan nun, yung 3-on-3 nila ng mga vloggers. Medyo nahirapan siya doon kasi pare pinostihan siya. Oo, tsaka tinao siya tapos pinostihan siya, pare namama siya doon sa isang sequence di ba? So yun ang special niya is yung long shot, okay? And then ito naman si Jonah Kobe ng Pinas. Medyo maraming highlights to parang sa tingin ko sa mga interbarangay pare laro to press May laro naman ng konti pero minsan na uuna yung yung parang hindi naman taunting yung angas. Okay? Yung angas. Ngayon, dun sa question, 'di ba? Tama lang ba na i-hire o i-line up ng mga teams na to itong mga vloggers na to? So, pare, game, ano yung comment mo? Sinabi mo kanina, hindi mo alam kung ano yung nasa isip ng mga team owners para dito. Ng managers, team managers, anong, para ba may manood? Marami namang nanonood, bakit kinuha niyo yan? Di ba? Parang, ano ba, circus na ba tong gagawin natin sa liga nyo? O... Pero pare, ito I don't get the point, man. Naglaro yung Jonah Jacob sa first game nila ng Binyan. So, pinasok naman siya for, I think, 3 or 4 minutes, pinasok siya ni Coach Boyet. Walang stats isang technical foul kasi parang ginananan niya, inangasan niya yung kasi parang loose ball, nag-loose ball. Yung kalaban niya pare, parang shinolder siyang gano'n. Oo. So medyo na-shock siya, medyo nagkatulak tapos gumanon lang siya. Parang siguro nag-taunt siya, yung technical siya. Yun daw ang stat niya pare. 0 stats, 1 technical. Yan. Diba? Parang doon pa lang sa
sa ganong eksena, bakit anong meron? Kahit nga makita mo yung mga pinagagagawa nun sa mga videos na Oo. Kung ikaw, kung matinong team manager ka or team owner ka, bakit kailangan? For views, for followers? Kasi sikat dahil sa TikTok or what? Yeah. So, kung disente yung team na gusto mong makita sa loob ng isang liga at may pangarap ka na yung one day yung team mo is makita sa PBA or sa isang malaking league, bakit kailangan mo ng isang ganitong player? Right. Not that the proper venue for them na magpasikat. Kung gusto mong gumanda yung liga mo. Yun na nga pare mangyayari, no? So si Mr. Longbomb, yun nga, sinign up siya ng hinahanap ko lang yung team na sinalihan niya. Hanapin natin. Malamang malaki contribution yung mga yan sa team. Hindi lang basta Liga rito para may pagtawanan. Hindi ganoon eh. Oo. May silbi yan. May silbi yan dyan. Oo, I think it's more on yung tama yung sinabi mo, no? Yung marketing, yung views, no? Yung viewers. Kasi yung pagkatapos ng game ni Jonah, syempre pare meron kagad na video yon, diba? May vlog kagad yung team. So, I think, no, and at the same time, in all fairness sabihin yan, pare matino naman tong team na to kasi kilala naman natin tong coach nila, si Coach Boyet, no? Hindi ko lang din sure talaga kung bakit yun nila, katulad nga sinabi mo, syempre marami nag-try out din dyan. Di ba? Marami nag-try out dyan. So, ibig sabihin, maraming magaling dyan. Mas maraming magagaling, pare. Di ba? Kasi, mga ex-UAAP, NCAA, di ba? So, pwede siya talagang makipagsabay. Yun nga lang, I'm not really sure kung ano yung purpose nila. So, pwede na nga siguro na marketing ito, 'di ba? Or pampadami ng views, pamparami ng fans. May isa nga ako nakita pare, sabi itong mga games ni Mr. Longbomb tsaka ni Jonah, dalhin daw sa out of town games para dumugin. And I think naman talaga dudumugin ng mga tao ito. Ayun nga, for what reason? For what reason? Dudumugin ka for what reason? 'Di ba? Na makita pagtawanan. 'Di ba? Pagtawanan or what? 'Di ba? It's either gusto kang makitang kung player ka, gusto kang makitang magaling ka kasi tara puntahan natin si James Yap nandun eh. Alam mo gagawin ng James Yap, 'di ba? Yes. Etong dalawan to. 'Di ba? Tara puntahan natin si Mr. Longbomb. Pag sabi mo pa lang pagtatawan na ka ng barkada mo eh. Pare, gumawa to ng 177 points eh. Dinaig ba ata si Pastor Kibuloy nito eh. Nakalagay sa t-shirt niya. May mga picture na nakalagay sa t-shirt niya, 177. 177. Sa buhay. Tsaka ito medyo controversial tong dalawa na to kasi naghamunan to ng one-on-one eh. Di ba na ganito. Ako naman, nakikita ko kasi... Naghamunan pa, no? Oo, kasi and sa mga comments din sa Facebook, no? Kasi yung Jonah, parang sobrang niyang pinagmamalaki na pro na ako. Kaya ko mag-pro. Ganyan. So, may nagsabi yung PSL parang hindi naman ata pro. Di ba? Parang semi-pro ang PSL. So, siguro, I don't know kung ganun lang talaga yung character nila. But I think it's really more, tama yung sinabi mo, I agree with you, it's really more in the marketing to increase the viewership probably of the PSL, of the teams. Tsaka sa kanila na rin, di ba? Kasi syempre, albawa, ikaw, Ryan Molina, na pro ka. Mare, syempre, ipopost mo yan, di ba? Dadami din yung views. So parang win-win. But I think for the sport of basketball, kasi ako nakita, lalo na, sorry, kay Mr. Longbomb dito, with all due respect sa inyong dalawa, no? Kay Jonah, tsaka kay Harms Hui. Parang it's really more of a novelty, di ba? Parang more really on an exhibition type of a game. Diba? Kasi marami tayong mga vloggers dyan na nagbabasketball, si Hamtime, di ba? Parang medyo decent din yon. Medyo kinulang lang ng height, pero medyo decent yon. Itong si Rendon Labrador. Pre, kilalang mo yan. Laki na katawan nun. Ang laki na katawan. Parang nakita ko yung matchup nila ni Jerwin Gaco. Pare, pwede siyang pwede siyang enforcer di ba? Pwedeng i-develop. O, yun. Pare kung siguro kasi may height, may katawan. May katawan. Siguro ifo-focus lang niya talaga sa basketball, hindi sa vlog at yung pag-aasta-asta.
medyo yung si Rendon, medyo mako-consider ko pa yan no, sa pro. Tsaka yung si Ham Time, medyo seryoso yun na na basketball player. Tsaka yan, diba? Sila Mavs, sila Coach Mavs, di ba? Kinulang lang ng height di ba? Pero marami siya na develop kasi diyan nanggaling si Kit Jimenez, di ba? Tsaka si Poy Poy Actub, di ba? So marami siyang si Velches, diyan din sila nanggaling, no? So I don't know, again, the reason kung bakit kinuha. Siguro for the time being, i-enjoy na lang muna natin. So, I think may mas pressure ngayon kay Mr. Longbam kasi siya yung aabangan ng mga tao ngayon. Paano siya mag-perform? Muna, kung ipapasok ba siya. Pangalawa is, magagawa ba niya yung mga long bombs niya dito considering na pro league na to. And siguro warning na lang din kasi itong PSL, pare seryosong liga to. I mean, siyempre, kung ikaw yung opposing team, pare, pag sinabi ng coach na tao, talagang tatauhin mo yan. Diba? I remember it right nung nakascore si Manny Pacquiao pare sa PBA. Si Chris Chu, 'di ba? Kasi yun yung unang point sa corner 'di ba? Napagalitan daw siya doon ni Coach Yeng kasi Coach Yeng. Oo, pare, 'di ba? Dapat nirerespeto mo pa yung kalaban mo, yun ang iniisip mo. Hindi dahil celebrity o pagbibigyan mo. Ikaw pare, speaking of celebrities, sino yung sa PBA mo na? Sino yung, siyempre doon lang naman tayo talagang mas may kilala, di ba? Sino sa PBA ang player celebrity na paboritong mo? Dami yan. Mga nag-artista. Benji Paras, siyempre. Si Papa Bear. Oo, pare. Sa mga gustong-gusto kong player. Siyempre, record holder yan Saka, iba yung, nung pagpasok ng Benji Paras nung araw sa PBA, siya lang yung ganong kalakas na rookie. Rookie MVP, no? First time. May mga pumasok, Alvin Patrimonio, Jojo Lastimosa. Pero iba yung intensity ng Benji Paras. Yes. Talagang walang makaramam Di ba nag-break to, di ba? Dahil sabi niya, nakuha ko na lahat. Tapos bumalik siya uli sa Formula-Shell. Ayun, yun ba? Kasi nag-challenge siya dun sa mga Phil-Am. Di ba? Naalala ko yun kasi nung nakuha niya yung MVP niya, binuhat niya si Kobe tsaka si Andre di ba? Binaba niya yung trophies, binuhat niya dalawang anak niya. So, naalala ko yun, pare. Iba yung Benji Paras. Meron pa ba? Hindi ba kay Papa Bear? Sino pa ba mga Ako dalawa Una Sige. Si Papa Bear, tsaka syempre ang idol nating lahat, Joey Marquez. Seryoso. Chong Joey, si Chong Joey yan. Pare, alam mo naman tayo, Ginebra tayo. Pare, nag-Ginebra to. Si Chong. Medyo enforcer din to. Tsaka dumadakdak to. Pero yun nga, itong dalawa na to kasi, seryosong basketball players sila sa loob ng court, no? Pag nilabas mo sila sa court at hinarap mo na sila sa camera, may mga director, parang nakakatawa sobra, di ba? Click na click naman sa atin. Okay, kaya siguro natin gusto sila. Actually, yung isa sa mga gusto ko yan kasi para lang, siguro nakikita natin sarili natin. Pagka nasa loob tayo ng court, seryoso tayo maglaro. Pero paglabas ng court, parang wala nang seryosong pinag-uusapan. Kengkoy na. Puro kakengkoy na. So, si Coach Joe, si Joey. Pero siyempre meron din tayo yung mga Jimmy Santos. Jimmy Saints. Para si yung sinend ko sa inyo before, di ba? Si Romy Diaz. Tsaka si Paquitos. Wherein hindi ko sure kung si Romy Diaz ata yung nag-Ateneo sa Paquito. And then yung isa is FEU. Diba? FEU si Romy. Ayun. Okay. And then, syempre, pare, the Gentle Giant, Bonel Balingit. Pare, nag-click din to si Bonel. Diba? Kaya nga nagkaroon ng Yeye Bonel. Ang ganda ng pasok niya kasi kasama niya si Martires, which is number 1 point guard ng PBA araw. Din. Yan. Ang tawag sa akin si Speedy Gonzales nung panahon niya. Kasi siya yung pinakamabilis ng araw. Oo, mabilis talaga to. Diba? And syempre sila sila Coach Sani tsaka si Francis Arnaiz at one time, di ba? Nagkaroon sila ng mga sa lumabas TV. pa yan si Jaworski sa sa pelikula. Si Coach
Sa pelikula ni Ramon Revilla, di ba, which is father-in-law niya. Father-in-law. Si, aswang yata siya doon. Tsaka isa pa pare, last na lang. Ito yung kung naalala mo yung matatawa misis ko dito, yung Chika Chika Chicks, pare. Freddy Webb. Freddy Webb. Pare. Nobabilia. Nobabilia. grabe yun. Yan. Ay, nako. Masyadong marami rin mga nag-artistang players. Kasi syempre exposure diba? Syempre. Tsaka yung kasikatan, syempre, i-ride mo yan. Maganda rin yung ganon. From athlete, naging artista ka. Which is, iba naman nangyayari kala Gerard Anderson ngayon. From pagiging artista pumasok sa pagiging player. Pare, last na lang, no, sa mga PBA players na naging artista, pare, yung idol natin, Conchi de la Cruz, pare, bad boy lagi ang role nito, di ba? Lagi. Goods daw lagi siya, goods. Sanay naman daw siya doon. Yan, so, yan. Okay, pare, I think that ends our podcast for today. Pero pare, may okay lang ba? May ipopromote lang ako, pare, kilala mo rin to, no? So, I'm calling all of the friends of Coco Madrasto. Ayan. So, meron siyang fundraising because of his health condition. So, ang tawag dito, Let's Vote In for Coco. So, this is a benefit concert for our dear friend si Coco Madrasto. And this is going to happen at the 70s Bistro sa January 24. Okay, so may mga banda dito, pare. Kilala din natin. Yung mga banda dito na magpi-play are also bands where Coco played, sessionista siya. So ito, Sandwich. So naglaro siya sa Sandwich, Six Cycle Mind, Pedicab, ang aking mga kabarkadang sa Stone Free. Yan, magtutugtog din sila. Si Relly, si Switchblade Manila, Shine Mama, and Babaylan. And this will be hosted by our dear friend si DJ China Pops, Eric. Ayun. Yan, Eric Galang. So, abangan po natin yan, friends. Nasa Facebook po yun sa January, tama ba ako? January 24, 7 p.m. sa 70s Bistro. Pakicheck na lang po yung Facebook page ni Coco at ng... Anong araw yan? January 24, I don't know. Baka pwede tayo manood dito, pare, no? Check lang natin. Friday, baka pwede natin pagbigyan yan, no? So, let's help Coco Madrasto. Okay. And again, guys, thank you again for listening to us this week. Dalawa lang po kami ni Ryan. Nakikita nyo naman, medyo nagkakape pa kami. Kakagising lang namin. Dito talaga nabuo itong podcast na to. Kakausap lang namin. Kada umaga, kada gabi. Umaga. May laro kagabi. Oo. Pabihira. Minsan alas 12 ng madaling araw, nagchat-chat pa rin. Yan. And please rate us with a 5-star rating po dito sa aming podcast. You can also follow us in our YouTube channel, The Backdoor Podcast. Please follow us on YouTube. Sa Facebook page namin. Ito po yung tama ba ako? Backdoor. The Backdoor Play. Yan, sorry. And syempre sa aming Spotify, The Backdoor Play. Okay, guys, Merry Christmas, Happy Holidays sa inyong lahat. Coach Mark, magpagaling ka uli. At makakasama ka namin sa New Year na, no? New Year na ata tayo, pare. At sa lahat ng mga tao dyan, Ryan, anong gusto nating sabihin? Laro lang ng laro. Siyempre. Yes, sir. Laro lang ng laro kahit anong edad, no? Kahit saan pa, lupa man yan, semento, tabla, laro lang kayo ng laro. Enjoy lang. Enjoy the game. Alright. Thanks, guys. Bye-bye. Salamat. Salamat.